Ladies and gentlemen, welcome on board Flight VA217 with service from Manila to New York. Anunsyo ni Rain sa mga pasahero ng eroplano. Isang flight attendant si Rain. 3 taon na siya nagtatrabaho bilang flight attendant sa Vallejo Airlines, isa sa pinakamalaking airline company sa Pilipinas. Bata pa lang siya, pangarap na niyang maging flight attendant upang makalibot sa iba't ibang bansa. Ngayon, masaya siya na natupad niya ang pangarap dahil sa trabaho. Nang matapos siya sa anunsyo ay kasunod na umalingaw-ngaw ang boses ng piloto. Mula sa passenger's cabin ay nagtungo siya sa galley na nagsisilbing kitchen area ng eroplano. 16 hours ang biyahe mula Manila hanggang New York. Alas 5 ng hapon nang mag-take off ang eroplano. Dahil sa mahabang biyahe, may shifting ang mga crew na kasama sa naturang flight. Rain, ang gwapo ng isang pasahero sa first class. Napansin mo ba? Wika sa kanya ng flight attendant na si Mia. Ha? Hindi eh. Pero sila ni Mia na naka-assign sa first class seat ng eroplano, subalit abala siya kanina sa pag-aasikaso sa isang matandang pasahero. Ipinakita nito sa kanya ang screen ng tablet na hawak kung saan naroon ang impormasyon sa mga pasaherong sakay ng eroplano. Mr. Thunder Valderrama pala ang pangalan niya. Bagay sa gwapo niyang muka. Ikaw talaga, basta gwapo ang talas ng mata mo. Mahina itong humagikgi. Grabe, para siyang artista rin. Nakakagigil ang dimples. Shh, huwag kang masyadong maingay. Baka biglang pumasok si ma'am. Anya na ang tinutukoy ay ang senior flight attendant nila. May pagka-stricta ang senior flight attendant nila. Tiyak na mapapagalitan sila kapag narinig nitong pinagchichismisan nila ang pasahero. Mahigpit na protocol na bawal pagchismisan ng mga pasahero nila. Subalit hindi naman nila naiiwasan yun, lalo na kapag nababagot silang mga crew sa haba ng biyahe. At saka, akala ko ba si Captain Apollo ang ultimate crush mo? Anya kay Mia. Ang tinutukoy na Captain Apollo ay ang isa sa mga piloto ng airline nila. Apo rin ang lalaki ng CEO ng Vallejo Airlines. Mumuso si Mia. Ayoko na kay Cap Apollo kasi may asawa na siya. Kailangan ko nang humanap ng bagong crush. Tulad ni Mr. Dimples. Ang gwapo-gwapo. Mas gwapo pa kay Captain Apollo? Magkasing gwapo sila. Ay nako, siguradong matutulala ka rin tulad ko kapag nakita mo siya. Mahina siyang natawa. Malabo yan, hindi naman ako mahilig sa gwapo eh. Hindi siya yung tipo ng babae na mabilis ma-impress sa gwapong lalaki. Marami na siyang nakasalamuhang mga gwapong lalaki, subalit wala namang dating sa kanya. Lalo pa siyang nawawalan ng amor sa mga lalaking yon kapag napansin niyang puro kahambugan lang ang mga to. Para sa kanya, mas importante pa rin ang ugali kaysa panlabas na itsura. Ilang sandali pa, nagtungo si Rain sa first class section dala ang menu. Thank you, ma'am. Wika niya sa isang may edad matapos ilista ang dinner meal na pinili nito. Dahil VIP treatment ang mga nasa first class section ng eroplano, katumbas ng 5-star hotel ang pagkain ng mga ito sa buong flight. Kasama roon ang meal sets na pwedeng pagpilian ng mga ito. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sa mga pasahero hanggang makarating sa dulong bahagi ng first class section. Natigilan siya nang sumalubong sa kanya ang isang gwapo at matangkad na lalaki. Nakatutok ang atensyon nito sa hawak na libro kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. Sa unang tingin pa lang niya ay sigurado siyang ang lalaking ito ang tinutukoy ni Mia. Excuse me, sir. Untag niya. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Hindi inaasahan ni Rain ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Yes, miss. Anito at ngumiti sa kanya. Lumabas ang dimples nito sa pisngi. Lalong nagwala ang puso niya. Kinailangan pa niyang tumikhim para mahanap ang boses. Here's the menu for the dinner. Inilahad niya rito ang hawak na menu. Thank you, Rain. Nakangiti sagot nito at inabot ang menu. Napakurap-kurap siya. You know me, sir? Bahagya itong umuso, dahilan upang mapansin niya ang mapupulang mga labi nito. It's written on your name tag. Anito at tinuro ang uniforme niya kung saan nakasabit ang name tag. Nag-init ang mukha niya sa hiya. Yun ang unang beses na nagmukha siyang tanga sa harap ng pasahero. Oh, sorry, sir. Ngumiti lang ito at bumaling sa menu. Pasimple niya itong pinagmasdan. Matangkad to, moreno at ubod ng gwapo. Makapal ang itim na kilay, bahagyang kulot ang buhok. Malalim ang mga mata, matangos ang ilong, mapula ang mga labi.
Tigilan mo ang kakatitig sa kanya, Rain. Baka matunaw. Pananaway ng isip niya. I'd have steak and red wine. Anang lalaki nang mag-angat ng tingin sa kanya. And chocolate cake for dessert. Agad niyang inilista ang sinabi nito. Anything else, sir? Nothing else. Thank you, Rain. Muli itong ngumiti, dahilan upang lumabas ang dimples nito. Okay, sir. Tanging nasagot niya bago tumalikod. Ano, ang gwapo ni Mr. Valderrama, di ba? Untag sa kanya ni Mia pagbalik niya sa galley. Kagat-labing napatango siya. Ang gwapo nga. Yun ang unang beses na nagkaroon siya ng ganoong reaksyon sa isang lalaki. Sabi ko sa'yo eh. Kinikilig na wika nito. Swerte naman ng girlfriend nun. Sa tingin mo may girlfriend na siya? Curious ang tanong niya. Sa gwapo niyang yun, malamang meron. Napatango siya. Tama si Mia. Sa gwapo ng lalaking yun, malabong wala itong nobya. Dimples pa lang nito ay nakakapanghina na. Kalahating oras ang lumipas, muli ay nasa harap siya ng gwapong pasahero para ibigay dito ang hapunan nito. Hindi tulad kanina, walang hawak na libro ang lalaki. Naglalakad pa lang siya ay nakatingin na ito sa kanya na tila inaabangan siya. Ngayong kaharap niya ito, pakiwari niya ay nanghihina ang mga tuhod niya. Hi sir, here's your dinner. Steak and mashed potatoes, red wine, and chocolate cake for dessert. Anya. Napansin niyang habang inilalapag niya ang pagkain sa harap nito ay pinapanood siya nito. Bigla siyang na-conscious. I like your name, Rain. Wika nito. Napakurap siya bago ngumuso. Thank you, sir. Gusto ko rin ang pangalan ko. Tila naaaliw na natawa to. Nahiya naman siya bigla sa sinabi niya. Do you know what my name is? You're Mr. Thunder Valderrama. Am I right, sir? Nakangiting tumango ito. Yup. My name is Thunder, and yours is Rain. Bagay pala ang pangalan natin, sir. Wala sa sariling sagot niya. Bago pa niya mabawi ang sinabi ay lumaki ang ngiti nito. Parang hindi lang ang pangalan natin ang bagay, Rain. Nag-init ang mukha niya. Hindi siya makapaniwalang sinabi yon ng gwapong pasahero. Subalit bago pa siya makasagot ay tinawag siya ng isang pasahero. Excuse me, sir. Please enjoy your meal. Anya bago ito tinalikuran at magpunta sa pasahero. Pagbalik sa cabin, napahawak si Rain sa dibdib. Sinabi ba niya talaga na bagay kami? O guni-guni ko lang yun? Anya sa isip. Hindi naman yun ang unang beses na may pasaherong sinubukan makipag-usap sa kanya. Subalit yun ang unang beses na naapektuhan siya ng ganon. Di yata't sa unang pagkakataon ay nagkagusto siya sa isang pasahero. Disappointed na napailing siya sa sarili. Magpasalamat siya na naging abala siya sa pag-aasikaso sa ibang pasahero. Hindi na rin niya muling nakaharap si Thunder dahil si Mia ang nakatoka para kuhanin ang pinagkainan nito. 5 oras na nakalipas, tahimik na ang buong eroplano. Tulog ang mga pasahero at ilang cabin crew. Si Mia ay nasa flight deck upang magdala ng kape sa mga piloto. Nagtitimpla siya ng sariling kape nang aksidenteng napaso siya ng mainit na tubig. Aray! Daing niya at mahinang napamura. Nagmamadali siyang nagpunta sa lavatory para itapat sa running water ang kamay. Ilang sandali pa, lumabas siya ng banyo. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya si Thunder. Nakatayo ito at nakaabang sa pinto. Sir, untag niya. Ngumiti ito, subalit napalitan ang ngiti ng tila pag-aalala nang bumaba ang tingin sa kamay niya. Anong nangyari? Napaso ka? Marahan nitong hinawakan ng braso niya at ininspeksyon ang kamay niya. Tila may bultaheng gumapang sa katawan niya sa paglalapat ng balat nila. Okay lang ako, sir. Hindi naman kumukulo yung tubig, kaya namula lang. Do you have a first aid kit for burns? Meron po. Get some. I will tend to your burns. Napakurap siya. Gusto nitong gamutin siya? Hindi na, sir. Kaya kong gamutin ang sarili ko. Wika niya. Let me do it. I'm a licensed doctor. Doktor ka? Oo, kaya hayaan mong gamutin kita, Rain. Please? Kinagat niya ang ibabang labi. Sige, sandali lang. Bumalik siya sa galley at kinuha ang first aid kit. Pagbalik niya sa lavatory, naroon si Thunder at naghihintay sa kanya. Tulad ng sinabi ng lalaki, kinamot nito ang paso niya. Pinahiran nito ng ointment yon bago binalutan ng benda. Ingatan mo munang magbabasa. Pwede mo ring inuman ng pain reliever kapag masyadong masakit. Marahang bili nito sa kanya matapos gamutin at lagyan ng plaster ang kamay. Napakurap siya.
Maingat ito at marahan sa paggagamot. Para siyang inilutang sa gaan ng haplos nito. Thank you, sir. Ngumiti ito. You're welcome. Can I ask you something? Ano yun? Wala ka bang boyfriend? Wala, sir. Sa edad na 25, single pa rin si Rain. Nagkaroon siya ng ilang nobyo noong college, subalit walang nagtagal sa mga relasyon niyang yon. Can I ask a favor then? Muling tanong nito. Anong pabor po, sir? Pwede ko bang mahingi ang number mo? Napakurap siya. Gusto mong kunin ang number ko? Bakit? Muling lumabas ang dimples nito sa malalim na pagngiti. I like you and I want to date you, Rain. Nagwala ang puso niya. Gusto mo ako? Tumango ito. Bahagyang pumungay ang mga mata. I want to get to know you more, Rain. Wala ka bang girlfriend, sir? Mumuso ito kasabay ng pag-angat ng kilay. Sa tingin mo, hihingin ko ang number mo at sasabihin kong gusto kita kung may girlfriend ako. Aba, mali ko kung manloloko ka lang. Marami nang ganyan ngayon. Mga gwapong manloloko naman. Umangat ang sulok ng labi nito. So, gwapo ako, Rain? Kahit sino naman tanungin mo, sasabihin gwapo ka. Mahina itong natawa bago ngumiti ulit. Wala akong girlfriend, Rain. Single din ako, walang asawa, walang girlfriend. Kahit itaya ko pang lisensya ko. So, can I date you? Saan tayo magdi-date? Tanong niya bago pa mapigilan ng sarili. Sa New York. 2 araw lang ako sa New York. I don't mind. Please, spend your 2 days in New York with me. Nag-angat siya ng kilay. Sigurado kang papayag akong makipag-date ulit sa'yo? Gusto mong sa'yo na agad ang 2 araw ko? Naging makulit ang ngiti nito. I'll give you the best date experience in New York. I promise you, hindi ka magsisisi. Natawa siya. Bolero ka. No, believe me. Ngayon lang ako nagkaganito. Sa'yo lang. Tila may mga paru-parong nagwala sa loob ng tiyan niya. Siguro nga ay wala siya sa tamang pag-iisip ng mga sandaling yon. Dahil kahit alam niyang pwede siyang matanggal sa trabaho, kumuha siya ng tissue at isinulat ang numero niya sa Viber. I-message mo na lang ako. Anya matapos iabot dito ang tissue. Thank you, Rain. I look forward to our date. Sige na, bumalik ka na sa seat mo. Magpahinga ka. Ikaw lang ang pasaherong gising, oh. Magpahinga ka rin, Rain. May trabaho pa ako, mister. Then, pagkatapos ng trabaho. Ngumiti siya at tumango. Pumalik siya sa gali. Anong nangyari sa kamay mo? Tanong ni Mia nang mapansin ang kamay niya. Napaso ako ng mainit na tubig. Pero okay na. Nagamot ko na. Sigurado ka? Namumula kasi ang mukha mo, oh. Hinawakan nito ang braso. Wow, ang galing mo palang maglagay ng benda. Kinagat niya ang ibabang labi at hindi na nagkomento. Hindi niya alam kung paano sasabihin na ang pasaherong crush nito ang gumamot sa kanya. Sa sumunod na mga oras, hindi na niya nakita pang muli si Thunder. Bukod sa nagpahinga siya, iba na ang naka-duty na crew. Subalit hindi niya naitago ang excitement nang maalalang kinuha nga pala nito ang number niya. Hindi siya makapaniwala na talagang niyaya siya nito ng date. Ba't ang ganda ng ngiti mo? Tanong ng kasamang flight attendant pagdating sa hotel na tutuluyan nila. Excited sigurong mamasyal. Ani Mia. Ako rin, excited na ako mamasyal bukas. Pareho sila ni Mia na first time makarating sa New York. Ngumiti lang siya sa mga kasama. Pagdating sa hotel, nagpahinga sila. Nang magising siya, may mensahe sa kanya si Thunder. Wala pang 1 minutong nakakapag-reply ay tumatawag na ito. Dahil hindi siya nag-iisa sa silid, nagpunta siya sa banyo bago sagutin ang tawag. Hello? Anya sa kausap. Hi, Rain. Anong baritonong tindig nito sa kabilang linya. Did you just wake up? Oo. Bakit napatawag ka? I'm here at the coffee shop in front of your hotel. Wika nito. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Kahit hindi niya nakikita ang lalaki ay tila nakangiti ito. We have a date, remember? I'm waiting for you. Let's have dinner, Rain. Ngayon na? Well, kung nakabihis ka na, you can come here already. Napahawak siya sa dibdib. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa ako nakabihis. I'll give you 1 hour to prepare, Rain. I'll see you later, okay? Napabuga siya ng hangin nang ibaba ang tawag. Nang kumalma ay nagmamadali siyang nag-ayos. Rain, saan ka pupunta?
Tanong sa kanya ni Sarah, isa sa mga kasama niyang crew nang makita nito ang ayos niya. Isang dilaw na bestida ang suot niya. Dahil autumn sa New York ay pinatungan niya yun ng coat. Bukas pa tayo mamamasyal, diba? Tanong naman ni Mia. Kinagat niya ang ibabang labi. May kikitain lang ako. May date ka? May kakilala ako dito sa New York. Namilog ang mga mata ng dalawang kasama. Hindi ka ba uuwi dito mamaya? Ani Mia. Uuwi, magdi-dinner lang kami. Naku, okay lang kung hindi ka umuwi mamaya. Just enjoy your date. Kaibigan at kinindatan pa siya. Pagbaba niya sa loob ng hotel, agad niyang nakita si Thunder. Agad itong tumayo sa sofa at sinalubong siya. Hi, Rain. Malaki ang ngiting bati nito. Muntik na niyang mahigit ang hininga habang nakatingin dito. Bakit tila lalo itong gumwapo sa paningin niya? Akala ko nasa coffee shop ka. May pagtatakang tanong niya. I decided to wait for you here para hindi ka na mahirapang hanapin ako. Ako na lalapit sa'yo. Bahagya siyang luminga bago niyaya ang lalaki. Halika na. Nagmamadali ka, Rain? Baka may makakita sa atin ng ibang crew. Ayoko makita na nakikipag-date ako sa pasahero. You're already off duty. Hindi naman bawal to, di ba? Ngumungsu siya. Well, yeah. Ngayon lang kasi ako pumayag na lumabas kasama ang pasahero. Ako lang ang pinagbigyan mo sa lahat ng nagyaya sa'yo. Wow, I feel honored, Rain. Kung makapagsalita ka naman, parang ang daming nagyaya sa akin. Sa ganda mong yan, I'm sure madami. Nag-init ang mukha niya. Bago siya makasagot, hinawakan nito ang kamay niya at hinarap siya. Tila may kuryenteng tumulay sa balat niya. Thank you for agreeing to go out with me, Rain. I promise you, you'll have a great time tonight. Hindi ka magsisisi. Dapat lang, Doc. Pigil ang ngiting sagot niya. Call me Thunder, please. Fine, Thunder. Hawak ang kamay niya ay iginiya siya ng lalaki sa isang restaurant. Kamusta ang paso mo sa kamay? Maingat na tanong nito habang hinihintay ang pagkain nila. Mula sa ibabaw ng mesa, hinawakan nito ang palapulsuhan ng kaliwang kamay niya at ininspeksyon ang napasong kamay kahapon. Inalis na niya ang benda nun. Okay naman, hindi na masyadong masakit. Sagot niya. Good. Kamusta ang pahinga mo? Maayos din. No jet lag? Bahagya siyang natawa. Hindi na uso sa akin yung jet lag. Ikaw, wala ka bang jet lag? Umiling to. I got my rest on the plane. Mabuti naman. Akala ko pala bukas pa tayo magkikita. You're only 2 days here in New York, Rain. Gusto kong sulitin ang oras na kasama kita. Namula ang mukha niya sa sinabi nito. Ang bulero mo, siguro ang dami mong nabilog na babae sa mga ganyang linya mo. Hindi ako bolero. Totoong sinabi ko. I like you, Rain. I really, really like you. Pumungay ang mga mata nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. The first time I saw you on the plane, I already like you. Tila pinasok ng laksang paru-paro ang tiyan ni Rain sa sinabi nito. You like me too. Don't you, Rain? Tanong nito. Umaasa ang ngiti sa mga labi. Ngumuso siya at bahagyang nag-angat ng kilay. Hindi ka rin masyadong assuming, no? Paano kung pumayag lang ako makipag-date sa'yo kasi naawa ako sa'yo? Naaaliw na nag-angat rin to ng kilay. Hindi ko yung tipo ng babae na papayag makipag-date dahil lang naawa o nakulitan ka sa lalaki. I know you like me too, Rain. Muling namula ang mukha niya. Siguro nga ay masyadong obvious na gusto niya si Thunder. Ikaw ba naman ang matulala at magmukhang tanga sa kanya sa eroplano? Talagang mahahalata niya. Wika ng isang bahagi ng isip niya. Alam mo naman na pala eh. Tinatanong mo pa. Anya rito. Bahagyang natawa si Thunder. Gusto ko kasing marinig sa'yo na gusto mo ako. And I like the reaction I'm seeing right now. Ang ganda mo lalo kapag namumula ka. Magtigil ka nga. Nakangiti na lang na saway niya. Ngumisi lang ito kasabay ng pagdating ng pagkain nila. Panayang asikaso sa kanya ng binata. Habang kumakain ay nagkwento ito tungkol sa sarili. Ganoon din siya sa binata. Nalaman niya na isa itong doktor sa cancer. 10 taon itong nag-aral sa US ng medisina. Sa kasalukuyan ay tinatapos nito ang fellowship nito sa isang ospital sa New York. Umuwi ito ng Pilipinas para bisitahin ang lolo at lola nito. Sa LA dapat ang diretso ko kasama sila. But Abuela asked me to fly straight here to New York.
Salamat kay Abuela, nakilala kita. Anito, hindi niya napigil ang ngiti. Nandito na rin sa US ang lolo at lola mo? Tumango ito. We have a business in LA. Ikaw lang mag-isa ang nakatira dito sa New York? Tanong niya. Mag-isa lang ako sa apartment ko sa Manhattan. But my mother lives in Bronx, just 2 hours from here. Kung papayag kang mag-date ulit tayo bukas, ipapakilala kita sa kanya. Ngayon lang tayo nag-date, ipapakilala mo na ako sa kanya? I told you, I'm serious about you. I really like you, Rain. Pilit niyang kinalma ang nagwawalang dibdib. Gusto niya rin ng binata. Sa lakas ng epekto nito sa kanya, ay hindi niya yun maipagkakaila. Bakit nandito sa New York ang mami mo? After my father died 7 years ago, nagpunta siya dito sa New York to finally pursue her dream. She's a Broadway actress. Ang ganda-ganda siguro ng mami mo. Tumango ito. Yeah, she's pretty. Pero kay dad kami nagmana ng kakambal kong si Storm. May kakambal ka? At Storm ang pangalan? Yeah, sabi ni mami, malakas ang kulog at kidlat nung pinanganak niya kami. Kaya Thunder at Storm pinangalan niya sa amin. Ang cute naman. How about you? Why did your parents name you Rain? Mahilig kasi si mama sa ulan. Umuulan nung nagkakilala sila ni papa. Tapos umuulan din nung nagpakasal sila. At umuulan din nung pinanganak ako. Ngumisi ito. See? Bagay talaga tayo. Pareho tayong pinangalan sa panahon. Idinaan niya sa tawa ang kilig. Hindi ba magtatampo ang mami mo na inuna mong makipag-date kaysa puntahan siya? I'm sure she will understand. Lalo na pag nalaman niyang future daughter-in-law na niya ang kadate ko. Ang dami mong alam, Doc. Kumain ka na nga lang. You're blushing again, Rain. Lalo kang gumaganda. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang pagkain nang hindi natutunaw sa harap ni Thunder. Kung makatingin kasi ito sa kanya, ay hindi lang nakakapaso. Para siyang matutunaw. Pagkatapos kumain, niyaya siya ni Thunder na maglakad-lakad sa Central Park. Sa sandaling oras na kasama niya ang binata ay komportable na siya rito. Pakiwari niya, kahit konti pa lang ang alam nila sa isa't isa, ay matagal na niya itong kilala. Masarap din kausap si Thunder at talagang maginoo to. Bakit pinili mong magdoktor? Tanong niya sa binata sa gitna ng paglalakad nila. It sounds cliche but I just really want to help sick people. Then when Dad died of cancer, I chose oncology as my specialization. Napangiti siya. You're such a good person, Doc. Bumaling to sa kanya at gumanti ng ngiti. How about you? Is it your dream to become a flight attendant? Ngumuso siya. Well, gusto ko kasing mag-travel sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magagawa ko lang yon kapag flight attendant ako. Hindi naman kasi kami mayaman. Hindi ko offered mag-travel for leisure. But are you happy with your job? Kahit nakakapagod, oo naman. Sa 3 taon kong pagiging flight attendant, ang dami ko nang napuntahan. Dati, pinapangarap ko lang na makapunta sa New York. Ngayon, nandito na talaga ako. Inilibot ni Rain ang paningin sa paligid. Ang ganda nga talaga dito sa New York. Gusto ko magpunta ulit dito sa winter. Mas maganda siguro pag may snow, no? Mas maganda tong New York ngayon kasi nandito ka. Nagwala ang puso niya. Grabe naman to. Ang galing mambola. Nakakainis. Natawa si Thunder. You're blushing again. Kinikilig ka naman yata eh. Ambot sa imo, Doc. Ang cute mo magbisaya. Bakit alam mong Bisaya yon? May kaibigan akong taga Cebu. Lagi ko naririnig yan kay Mark. Pati yung pisting yawa. 1 taon na kami magkaibigan bago ko nalaman na minumura na pala niya ako. Anitong natatawa. Natawa din siya. So, taga Visayas ka rin ba, Rain? Umiling siya. Yung nanay ko lang, may mga kamag-anak kami sa Cebu at Bohol. Pagkatapos nilang mamasyal sa Central Park, dinala siya ng binata sa Theater District para manood ng Broadway show. Pagkatapos niyon, umakyat sila sa rooftop bar ng Empire State Building. Mula doon ay natanaw nila ang buong New York. Do you like the view? Masuyong baling ni Thunder sa kanya. Tumango siya. Ang ganda dito, Thunder. Sobra. Lumawak ang ngiti nito. Masaya ako na gustuhan mo. Thank you for bringing me here. Ikaw, nag-enjoy ka ba sa view kahit madalas ka naman dito? Sobra. Sagot nito subalit sa kanya naman nakatingin. Ang ganda-ganda ng view ko. Nagwala na naman ang puso ni Rain.
Kanina pa siya nalulusaw sa mga ginagawa at sinasabi ng binata. Hinawakan ni Thunder ang mukha niya. Kasunod niyon ay naramdaman niya ang paglapat ng labi nito sa kanya. Tila natunaw siya at nawala sa halik nito. I really like you, Rain. Masuyong wika nito nang pakawala ng mga labi niya. I like you too, Thunder. Gustong-gusto rin kita. Pag-amin niya sa binata. Hinaplos nito ang pisngi niya. Please spend the night with me. Malambing at puno ng pakiusap na sambit nito. Walang pag-aalinlangang tumango siya sa binata. Tulad nito, gusto pa niyang makasama si Thunder at ayaw niyang matapos ang gabing yon. Masuyong umiti si Thunder at pinatakan ng halik ang noo niya. Ilang minuto ang lumipas, magkahawak kamay silang bumaba ng gusali at sumakay sa taxi. Pagdating sa apartment ni Thunder, muli siya nitong siniil ng halik. Walang katapusan ng halik na yon, hanggang sa mauwi sila sa kama ng binata. Nang gabing yon, ibinigay ni Rain ang sarili sa gwapong doktor. Kinabukasan, nagising ang dalaga na mag-isa sa malawak na kama. Masakit din ang katawan niya. Oh my God, totoo pala lahat ng nangyari kagabi. May nangyari sa amin ni Thunder. Anya sa isip. Agad niyang dinama ang dibdib, subalit wala siyang nakapangpagsisisi sa pagbibigay ng sarili sa binata. Gusto niya si Thunder. Isa pa ay iningatan siya nito. He took care of her last night. Gising ka na. Good morning, sweetheart. Anang baritonong tinig. Bumaling siya sa bumukas na pinto kung saan iniluwa si Thunder. Hindi tulad niya, bagong ligo ang binata. Isang puting t-shirt ang suot nito, gaya ng suot niya ngayon. Bago siya makatulog ay naalala niyang sinuotan siya ng binata ng damit. Thunder, mahinang sambit niya. Namula ang buong mukha niya nang maalala ang naganap sa kanila. Lumapit ito sa kanya at masuyong hinaplos ang mukha niya. I'm sorry I had to leave you on the bed. Kailangan ko magluto ng almusal at ayusin ang pampaligo mo. Ayos lang naman. How are you? Masakit ba ang katawan mo? Hindi naman masyado. Ngumiti ito. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Nahihiya kasi ako. Nag-angat ng kilay, may ngiti sa mga labi. Pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi, nahihiya ka pa? Sinalubong niya ng tingin ng lalaki at inirapan to. Nakakainis ka. Ngumisi ito at mahinang humalakhak. Namumula ka na naman. Umirap siya at bahagyatong itinulak. Ambot. Teka nga, kailangan ko magbanyo. Sa halip na lumayo ay hinawakan nito ang mukha niya. Hey, hindi mo naman pinagsisihan ng nangyari sa atin kagabi, hindi ba? Lumunok siya at umiling. Hindi, Thunder. Tumango ito, tila nakahinga ng maluwag. I'm glad, sweetheart, because last night was the best night of my life. Tila nalusaw ang puso niya sa sinabi nito. Yun din ang nararamdaman niya. Come on, I prepared the hot tub for you. Makakatulong yun para ma-relax ang katawan mo. Ani Thunder. Bago pa siya makasagot ay bigla na siyang binuhat ng lalaki. Thunder, teka, ibaba mo ako. Kaya ko naman maglakad papunta sa banyo. Shh! Hayaan mong buhatin kita, sweetheart. Masakit ang katawan mo, di ba? Niyuko siya nito at ngumiti. Hindi na siya nakaangal pa at nagpaubayan na lang. Pagdating sa banyo, maingat na inilapag siya nito sa bathtub. Agad na binalot ng ginhawa ang katawan niya nang lumubog siya sa maligamgam na tubig. Thank you, Thunder. Malambing na wika niya. Ngumiti ito. Huwag ka masyadong ngumiti, sweetheart. Baka sa halip na tapusin ko ang pagluluto ng almusal, samahan kita dito. Hindi tayo kasya, Dok. Kasya kapag nasa ibabaw kita. Pil yung sagot nito. Teka, yung t-shirt mo. Hubaran muna kita, baby. Nag-init ang mukha ni Rain. Ako na, lumabas ka na. Natawa lang to. Cute mo talagang mahiya. Asikasuhin ko muna yung breakfast natin, okay? Masuyo itong umiti at kinintalan siya ng halik sa noo bago lumabas. Napangiti na lang siya nang maiwang mag-isa sa banyo. May kalahating oras siyang nagtagal sa pagligo. Paglabas niya, may naghihintay sa kanyang pambabaeng damit sa kama. Bago ang mga yon maging ang underwear. Hindi kaya sa ex-girlfriend niya to? Tanong niya habang sinisipat ang bestida. Tila may kumurot sa puso niya sa isiping sa dating nobya ng binata ang isinuot na damit. Really, Rain? Wala pa kayong isang linggo magkakilala ni Thunder pero nagsiselos ka na sa babaeng nagdaan sa buhay niya? Anang kanyang isip. Sweetheart, breakfast is ready.
Malambing na wika ni Thunder nang puntahan siya nito sa silid. Ngumuso siya. Kaninang damit tong pinasuot mo sa akin? Kay Hera, sa bunsong kapatid namin. Mahilig siya mag-iwan ng damit dito sa apartment ko dahil dito siya tumutuloy kapag nandito siya sa New York. Hindi sa ex mo? No, sweetheart. Wala akong babaeng pinapasok dito. Maliban sa'yo at sa kapatid ko. So no, hindi yan pag-aari ng ex ko. Talaga? Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. You're the jealous type. Nagtatanong lang, hindi nagsiselos. Ngumisi ito. Wala ka namang dapat ipagselos. 2 lang ang ex-girlfriend ko. Wala pang nagtagal sa akin. Hindi naman ako nagsiselos. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay sinakop nito ang mga labi niya. Muli siyang nawala sa halik nito. I think I'm in love with you, Rain. Sambit ni Thunder nang pakawala ng mga labi niya. Hinawakan nito ang pisngi niya. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero yun ang nangyari sa akin nung makilala kita. I don't know how to explain this. But my heart is telling me that you're already the one. Ikaw lang ang babaeng nagpatibok ng ganito sa puso ko, sweetheart. So, will you be my girlfriend? Tila huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Gusto mo akong maging girlfriend? Gusto na nga kitang pakasalan kung papayag ka rin. Thunder, kakikilala pa lang natin. Hindi dahil may nangyari sa atin, kailangan mo na akong pakasalan. Ngumuso ito. Okay, I will not marry you right away, but I want to be with you for real. Mahal kita rin. Sandali pa lang tayo nagkakilala pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Binalot ng hindi maipaliwanag na kasiyahan ng puso niya. Gusto rin kita, Thunder. Gustong-gusto kita. Pakiwari niya, higit pa sa pagkagusto ang nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi niya ibibigay dito ang pagkababae kung wala siyang malalim na nararamdaman para rito. Then, will you be my girlfriend? Malambing na tanong nito. Napalunok siya. Kung papayag ako maging girlfriend mo, paano mag-work ang relasyon natin? Nandito ka sa New York samantalang uuwi ako ng Pilipinas. I'll be home in 6 months, sweetheart. Tatapusin ko lang ang fellowship ko dito. Sa Pilipinas ko balak mag-settle down. Pumungay ang mata nito. Don't worry. Lagi pa rin tayong magkikita bago ako matapos sa fellowship ko. Uuwi ako ng Pilipinas para sa'yo. Kung nasan kang bansa, pupuntahan kita. Pero mahal ang pamasahe sa eroplano. I don't care. May pera ako. I don't mind spending a fortune just to see you. Lumabi siya. Nakakainis ka. Naging makulit ang ngiti nito. Bakit naman ako nakakainis, sweetheart? Ang lakas mo magpakilig na lalaki ka. Edi payag ka na maging girlfriend ko, ma'am? Fine. Payag ako maging girlfriend mo. Basta girlfriend lang muna ha. Pagpapatuloy niya. Yes! Malakas na sambit nito bago sinapo ang magkabilang pisngi niya. Pinaulanan siya nito ng halik sa muka. Thank you. Thank you, sweetheart. I promise, I will be the best boyfriend hanggang sa mapromote ako bilang fiancé mo. Natawa siya. Sisikapin ko ring maging mabuting girlfriend sa'yo, Thunder. Niyakap siya ng binata. Matagal siya sa bisig nito bago siya nito yayaing mag-almusal. Muli ay asikasong-asikaso siya ng lalaki. Punong-puno ang puso niya. Mula kahapon ay para siyang prinsesang ituring ni Thunder. Bakit pa na yung sulyap mo sa akin? Tanong niya kay Thunder sa gitna ng pagkain. Hindi kasi ako makapaniwalang may ganito ako kagandang girlfriend. Nakangiting sagot nito. Napailing siya. Ambot, umagang-umaga nang bobola ka. Totoo po, hindi yun pambobola. Noong unang beses kitang makita sa eroplano, pakiramdam ko huminto ang mundo ko. Kumain ka na nga lang dyan? I'll introduce you to my mother today. Gusto kong makilala na niya ang babaeng bumihag sa puso ko. Corny mo pala, Doc. Natatawang sagot niya. Ikaw lang ang nagpapalabas ng kakornihan ko. Nakangising anito. Habang nag-aalmusal, pinag-uusapan nila ang mga lugar na papasyalan nila bago sila magpunta sa bahay ng ina nito. Pagkatapos mag-almusal, tinawagan niya si Mia habang si Thunder ay nagpaalam na maliligo. Rain, hindi ka umuwi ng hotel kagabi? Alam namin busy ka sa date mo pero sana nag-message ka. Ani Mia sa kabilang linya. Sorry Mia, nawala sa isip ko. Sino ba kasi ang kadate mo? Kahit sa akin hindi mo nabanggit na may kakitain ka pala dito sa New York.
Kinagat niya ang ibabang labi at nagpa siyang sabihin ng totoo sa kaibigan. Si Mr. Valderrama yung kadate ko. Ha? Mr. Valderrama? Oh my God! Don't tell me, yung gwapong pasahero sa first class. Oo, siya nga. Narinig niya ang impit na tili nito. Diyos ko, hindi mo man lang sinabi sa akin? Nakakainis ka. Kaya pala hindi ka umuwi dito ha? Ano, isinuko mo na ang bataan? Namula ang mukha niya. Saka na ako magkukwento. Babalik ako bago ang return flight natin. Ikaw na magsabi kay Miss Mina. Oo, sige. Patatawarin kita sa paglilihi mo. Basta magkwento ka ha. At galingan mo dyan. Humalakak ito bago nagpaalam. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang maganda at matangkad na babae. Hi. Good morning. Bati nito at pinasadahan siya ng tingin. Napakurap-kurap siya. Good morning. Pasimpleng pinasadahan niya rin ang tingin ng kaharap. Ito bang kapatid ni Thunder? Pero hindi sila magkamukha. Masyadong mestisang babaeng to. Anya sa isip. This is Thunder's unit, right? O baka nagkamali ako. Are you his friend? Anito. Napakurap siya sa biglaang pagtatagalog nito. Yes. Apartment ka to ni Thunder. Ikaw bang kapatid niya? I'm his fiancé, miss. Anito at ngumiti sa kanya. Napaawang ang mga labi niya sa narinig. Fiancé? Tila nabasag ang puso niya matapos sabihin ng katagang yon. Yes, I'm his fiancé. Is Thunder inside? Anito. Wala sa sariling tumango siya at hinayaan niyang pumasok ang babae sa loob. By the way, what's your name, miss? Tanong ng babae sa kanya. Rain. Mahinang sagot niya. Napalunok siya. Kung fiancé ni Thunder ang babaeng to, ibig sabihin ay niloko siya ng binata. Rain? Are you related to Thunder and Storm? Anito. Umiling siya. Hindi. Kaibigan lang. Nasa banyo si Thunder. Hintayin mo na lang. Kailangan to nang umalis. Wait, sigurado kang aalis ka na? Tanong nitong may pagtataka. Lumunok siya at tumango. Bago pa ito makasagot ay tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng apartment. Nasa hallway na siya nang isang kamay ang humawak sa kanya. Rain, let's talk. Magpapaliwanag ako. Wika ng pamilyar na boses ni Thunder. Puno ang luhang hinarap niya si Thunder. Tila nagmamadali ang binata na abutan siya. Ni hindi nito nasuklay ang buhok. Anong ipapaliwanag mo sa akin, Thunder? Malinaw ang narinig ko. May fiancé ka. Niloko mo ako. Sumbat niya rito. Rain, I can explain. Hindi ko fiancé si Yuri. Si Storm ang fiancé niya, hindi ako. Malinaw ko narinig sa kanya ang pangalan mo, Thunder. Huwag mo nga akong pikutin. Oo, tanga ako dahil pumatol ako at ibinigay ko ang sarili ko sa'yo. Pero hanggang dun lang ang katangahan ko. Hindi mo na ako maluloko at mabibilog ng mga salita mo. Rain, totoo lahat ng sinabi ko sa'yo. Totoong nararamdaman ko sa'yo. Don't you trust me? Sarkastiko siyang natawa. Paano ako magtitiwala sa'yo kung hindi naman kita lubos na kilala? Anong malay ko kung manloloko ka pala talaga? At ako naman si tanga, naniwala agad sa'yo. Then stay. I will prove you that I'm telling the truth. Papatunayan ko na hindi kita niloloko. Lumunok ito. Bumakas ang pagmamakaawa sa muka. Matigas siyang umiling habang pinupunasan ng luha. Ang mabuti pa, balikan mo na ang fiancé mo. Rain. Sinubukan siyang yakapin ng lalaki subalit itinulak niya to. Let me go, Thunder, bago pa ako magtawag ng security. At ito na sana ang huli nating pagkikita. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Ayoko maalala ang katangahang ginawa ko sa'yo. Bumuntong hininga ito. Pagkatapos ay tila nang hihinang tumango. Fine. I will let you go for now. But I will follow you. After I fix this mess, susunod ako sa Pilipinas. I hope you're ready to hear my explanation by then. Please wait for me, sweetheart. Hindi siya sumagot. Sa halip ay nagmamadali siyang umalis. Pilit niyang pinatigil ang luha pagdating sa hotel. Nagpasalamat siya na wala doon ang mga kasama niya at namasyal. Rain, akala ko ba bukas ka pa uuwi? Tanong sa kanya ni Mia nang abutan siya roon ng kaibigan pagbalik nito. Ayon sa babae ay sumakit ang tiyan nito kaya umuwi agad mula sa pamamasyal. Teka, bakit namamaga ang mga mata mo? Anong nangyari sa date mo?
Muli ay bumalong ang luha niya. Niloko niya ako, Mia. May fiancé pala siya. Oh my God, ang kapal naman ng mukha niya. Leche siya. Nagsisisi ako na naging crush ko ang lalaking yun. Sana't tubuan siya ng kulugo sa mukha. Nanggigigil na wika ng kaibigan. Tumabi ito sa kanya at dinaluhan siya sa nararamdaman. Ang tanga ko, Mia. Binigay ko agad ang sarili ko sa kanya. Niloko niya lang pala ako. Inalo siya ng kaibigan. Isipin mo na lang, at least nagpaloko ka sa gwapo at mabango. Lamang ka pa rin, kasi yung ibang babae magpapaloko na lang dun pa sa pangit. Kahit na pinipiga ang puso niya ay bahagya siyang natawa. Salungat sa flight nila patungo sa New York, matamlay si Rain pagbalik ng Pilipinas. Napansin yun ng mga kasama, lalo na ng pamilya niya pag uwi niya ng bahay. Bakit malungkot ka, anak? Hindi ka ba nag-enjoy sa New York? Tanong ng kanyang ina. Oo nga, ate. Ang saya-saya mong umalis tapos para kang Biyernes Santo pagbalik mo. Anang kapatid na si Jane. Panganay si Rain sa dalawang magkapatid, subalit 1 taon lang ang tanda niya kay Jane. Gaya niya, nagtatrabaho na rin ng dalaga. Teacher ito sa isang public school. Simple lang ang buhay nila. Isang head security ang ama habang housewife ang kanyang ina. Ngayon pareho silang may trabaho ni Jane, kahit paano ay naibibigay na nilang magkapatid ang luho ng mga magulang. Wala ma, masama lang po ang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya. Naku ate, kung hindi ko alam na wala kang boyfriend, iisipin ko na broken-hearted ka eh. Anang kapatid. Gusto niyang matawa at maiyak sa sinabi nito. Ayaw niyang ipaalam ang tungkol kay Thunder dahil hindi niya matanggap ang sariling katangahan. Akala ko matalino ako pagdating sa pag-ibig, na hindi ako nagpapadala sa itsura. Pero masahol pa pala ako sa ibang babae. Uyam niya sa sarili. Sa sumunod na mga araw, pilit niyang ibinalik sa normal ang buhay. Sa kabila ng galit niya kay Thunder, isang bahagi ng puso niya ang nangungulila sa binata. Isang maliit na bahagi ng pagkatao niya ang umaasa sa sinabi nito. Nasusundan siya nito sa Pilipinas. Napatutunayan nito ang sarili sa kanya. Subalit lumipas sa mga araw at linggo na walang nagpakitang Thunder sa kanya. Gusto niyang magsisi na pinalitan niya ang cellphone number niya. Tanggapin mo na lang, niloko ka lang niya, na hindi totoo ang lahat ng sinabi niya sa'yo. Anang isip niya. 1 buwan mula nang makilala niya si Thunder, natuklasan ni Ray na buntis siya. Tila gumuho ang puso niya sa natuklasan. Ma, Pa, I'm sorry. Patawarin niyo ako. Wika niya sa mga magulang nang ipagtapat ang kalagayan. Anak, hindi kami galit dahil nasa tamang edad ka na naman. Gusto lang namin malaman kung sino ang ama na dinadala mo. Hindi ko alam na may nobyo ko. Tanong ng ama. Umiling siya kasabay ng pagbagsak ng luha. Wala na kaming komunikasyon pa. Nakilala ko siya sa eroplano pa New York. Pero bago ako umuwi, naghiwalay kami. Nalaman kong niloloko niya lang pala ako. Dinaluhan siya ng ina. Kaya pala malungkot kapag uwi mo galing New York, anak. Huwag ka mag-alala ate, hindi ka mag-isa. Nandito kami. Sama-sama nating palalakihin ang anak mo. Anang kapatid. Tama ang kapatid mo anak, nandito kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Wika ng ama. Sa kabila ng nararamdaman ay nagpapasalamat siya na meron siyang pamilya na mahal siya at handa siyang tanggapin sa pagkakamali niya. Dahil sa pagbubuntis, napilitan siyang mag-resign sa trabaho. Naging maselan din ang pagbubuntis niya kaya umuwi siya sa probinsya ng ina sa Cebu. Doon siya nanirahan kasama ang ina hanggang sa maisilang niya ang anak na babae na pinangalanan niyang Sky. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa namalaya niya na 5 taong gulang na ang anak. Mommy, I'm home! Wika sa kanya ni Sky nang sunduin niya ito sa eskwela. Kindergarten ang anak niya sa daycare center na malapit sa bahay ng mga magulang. How was school, baby? Malambing na tanong niya. I got 5 stamps from teacher. Very good daw po ako, Mommy. Pagbibida nito. 9:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali ang pasok ng anak sa eskwela. Nagagawa niyang maging hands-on sa pag-aalaga kay Sky dahil sa bahay lang ang trabaho niya. She's a freelance virtual assistant. Hindi na niya piniling bumalik bilang flight attendant upang maibigay niya ang buong atensyon sa anak. Ang galing naman talaga ng baby ko. Dahil dyan, nagluto si Mommy ng fried chicken. Anya sa anak. Talaga po, Mommy?
Yay! Masayang sagot nito. Hawak ang kamay ay naglakad sila ng anak pa uwi. Pagdating sa bahay ay inihanda niya ang lunch nila ni Sky. Thank you, Mommy. You're the best po. Ani Sky nang ilapag niya ang plato ng fried chicken sa harap nito. You're welcome, anak. Ngumiti ng malaki si Sky. Lumabas ang dimples nito sa magkabilang pisngi. Bigla ay pumasok sa isip niya ang mukha ni Thunder. Kamukhang kamukha kasi ni Sky ang ama. Pati dimples na mana nito sa lalaki. Mommy, yung classmate kong si Jenny, nag-ask siya if sad ako dahil wala akong daddy. Ani Sky habang kumakain. Sa loob ng 5 taon, hindi niya nakita ni anino ni Thunder. Nang magtanong ang anak tungkol sa ama nito, nagsinungaling siya at sinabi na wala ang ama nito. Wala siyang balak na ipaalam kay Thunder na may anak sila. Niloko siya ng lalaki. Hindi niya rin alam kung tatanggapin nito ang anak nila. Isa pa, siguradong may pamilya na si Thunder ngayon. Ayaw niyang maging kawawa ang anak nila kapag nalaman ni Sky na anak ito sa labas ng ama. Gusto niya ng tahimik na buhay para sa anak. Are you sad, baby? Mahinang tanong niya sa anak. Umiling si Sky. No, I'm not, Mommy. Kahit wala na akong daddy, I'm happy because I have you po. And Lolo and Lola. And also Tita Jane and Baby Jacob. Sagot ni Sky. Ang tinutukoy nitong Jacob ay ang magiging anak ng kapatid. Kasalukuyang nasa ospital ang kapatid dahil nakaschedule ang cesarean operation nito. Besides, I'm sure Daddy is watching us from heaven, Mommy. Kapag naging sad ako, magiging sad din si Daddy sa heaven. Anang anak. Tumikhim siya at ngumiti na lang. That's right, baby. Sige na, kumain ka pa. I'm sure nagutom ka sa school. Ngumiti ang anak at muling sumubo. Subalit maya-maya ay nagtanong to. How about you, Mommy? Are you sad because Daddy's gone? No, I'm not sad, Sky. Kasi kasama kita. Sa loob ng 5 taon, nagawa niyang makamove on kay Thunder at dahil yun sa anak nila. Mami, papalitan mo na po ba si Daddy sa heart mo? Anak, saan mo naman narinig ang tanong na yan? Nabiglang tanong niya. Matalino ang anak. Hindi rin niya maipagkakailang sa edad nito ay malawak na ang pangunawa nito. Si Sam po yung classmate ko, naghiwalay ang mami at daddy niya. She told us she was sad kasi may bago ng boyfriend ng mami niya. Lumabi si Sky. Mommy, I don't want you to get a new boyfriend. Baka malungkot si Daddy sa heaven. Don't worry, anak. Mommy won't get a new boyfriend. Sa nakaraang mga taon, hindi niya binuksan ang puso sa ibang lalaki at wala siyang balak na gawin yon. Kontento siya sa piling ng anak. Hindi mo papalitan si Daddy? Lumunok siya at ngumiti. Hindi ko papalitan ng daddy mo. Thank you, Mommy. Hinaplos niya ang buhok nito at ngumiti. Mommy, where's Lola po? Tanong ni Sky nang mapansing sila lang ang nasa bahay. Nasa ospital si Lola. Dinala na si Tita Jane sa ospital kanina. Namilog ang mga mata ng anak. Pupunta rin tayo sa ospital, Mommy. Bukas, anak. Yay! We're finally gonna see Baby Jacob. Kinabukasan, Sabado, 3:00 ng hapon nang magtungo sila sa ospital. Tuwang-tuwa si Sky dahil merong bagong miyembro ang kanilang pamilya. Bye-bye, Tita Jane! Bye-bye, Baby Jacob! Ani Sky nang yayain niyang umuwi ang anak. Sa ospital na rin sila naghapunan kasama ang ina. Sky, apo, ingat kayo ni Mommy ha. Wika ng kanyang ina sa apo. Yes po, Lola. Babalik na lang ulit kami bukas ni Sky Jane. Anya sa kapatid at ina bago niyaya palabas ang anak. Mommy, doctors are so cool. Wika sa kanya ng anak habang sakay sila ng elevator. When I grow up, I wanna be a doctor too. Just like Tita Jane's doctor. And Daddy. Muli ay pumasok sa isip niya si Thunder sa sinabi ng anak. Naalala niya ang sinabi noon ng lalaki na sa Pilipinas ito magsisettle down pagkatapos nito sa fellowship. Subalit nang sinubukan niyang hanapin ang pangalan nito sa internet, nalaman niyang sa isang ospital to sa New York kasalukuyang nagtatrabaho. Dahil sa impormasyong yon, kaya siya nagdesisyon na sabihin sa anak na wala na ang ama nito. Dahil alam niyang malabo ang magkita pa ang mag-ama. Pagdating nila sa lobby ay bigla siyang nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Sky anak, wait here for a while ha. Magsi-CR lang si Mommy, okay? Okay po, Mommy.
Masunuring sagot nito. Agad naman siyang nagpunta sa CR. Paglabas niya, naglalakad siya pabalik sa lobby nang isang bulto ang natanaw niyang naglalakad pasalubong sa kanya. Oh my God, si Thunder. Hindi makapaniwalang anya sa isip. Nakasuot ng puting coat ang lalaki. Matangkad pa rin ito at lalong gumwapo sa kabila ng nadagdag na edad. Bago pa siya makagalaw ay nagtama ang mga mata nila. Napahinto ang lalaki. Napakurap-kurap. Pagkatapos ay patakbong lumapit sa kanya. Huli na para makaiwas ang makatakas pa siya. Rain! Sambit ni Thunder. Titig na titig ito sa kanya. It's really you. Sa kabila ng matinding kaba, pinilit niyang umaktong kalmado sa harap ng ama ng anak. I'm sorry pero hindi Rain ang pangalan ko. I don't know you, sir. Akma siyang nalagpasan ito nang hawakan siya nito sa braso. Gumapang ang pamilyar na kuryente sa balat niya. You can't fool me, Rain. I know it's you. When our eyes met, I saw recognition in your eyes. You were as shocked as me. Pumiksi siya sa lalaki. Bitiwan mo ko. Rain, I looked for you for years, pero hindi kita nahanap. Pinuntahan kita sa trabaho mo, pero wala ka na dun. Tell me, where did you go all these years? Nabigla siya sa sinabi nitong hinanap siya nito, subalit pinanatili niya ang matalim na tingin sa lalaki. Wala akong responsibilidad na sagutin ang mga tanong mo, Thunder. What happened in New York 6 years ago was just a one-night stand. Nagsalubong ang mga kilay ng kaharap. One-night stand? You were my girlfriend, Rain? Sarkastiko siyang natawa. Paano ako naging girlfriend mo kung may fiancé ka noon, ha? Ibinuka nito ang bibig para makasagot. Subalit bago pa ito makapagsalita ay narinig niya ang boses ng anak. Mommy! Lumapit sa kanya si Sky. Binuntahan kita kasi ang tagal mo po. Bumaling to kay Thunder. Hello po. Nang mga sandaling yon, tila nawala ng hininga si Rain. Hindi niya inaasahang darating ang kinatatakutan niya. Ang makita si Sky at ang ama nito. Kanina lang ay sigurado siyang nasa Amerika ang lalaki. Ngayon ay biglang nandito ito sa harap niya. Mommy? Tila na biglang gagad ni Thunder. May anak ka na, Rain? Napalunok siya. Para siyang matutumba lalo na nang tumingin ang mag-ama sa isa't isa. Base sa titig ni Thunder kay Sky, napagtanto nito na ito ang ama ng anak niya. Yes po, I'm Mommy's daughter. Are you his friend? Inosenteng tanong ng anak. Tumango si Thunder at ngumiti kay Sky. What's your name, sweetheart? My name is Sky. I was named after Mommy and Daddy. Sagot ng bibong bata. Bago pa may masabi ang anak ay hinawakan na niya ang kamay nito. Sky, let's go. Umuwi na tayo. Hindi kayo pwedeng umuwi. I need to talk to you, Rain. Tigil ni Thunder. Namumula ang mga mata ng lalaki. Subalit nakaigting ang panga nito. We will talk now, or I will have you and our daughter followed. Pagpapatuloy nito. Nanlaki ang mga mata niya. Napasulyap siya sa anak na bakas ang lito sa muka. I will talk to you, but not now. Kailangan ko munang iuwi siya sa bahay. Nagawa niyang sabihin kay Thunder sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib. Sumulyap si Thunder sa anak. Our Sky can stay in my office. Lumambot ang mata nito nang bumaling sa anak. Sweetheart, can you stay in my office? May importante lang kaming pag-uusapan ng mommy mo. Don't worry, he will be safe there. And mommy too. You can trust me. If mommy is okay with that, then I'm okay too. Sagot ng anak at bumaling sa kanya. Mommy? Ngumiti siya sa anak. Baby, may kailangan lang kami pag-usapan ni Doc. Sandali lang si Mommy, okay? Mabait na tumango ang anak. Hinawakan niya ang kamay nito at nagpagiya sila kay Thunder patungo sa elevator. Do you work here, Doc? Tanong ng anak sa lalaki. Yes, sweetheart. Sagot ni Thunder kay Sky. Sa isang iglap, tila may bumalik sa alaala ni Rain dahil sa endearment ni Thunder sa anak. Tunaw na tunaw ang puso niya kapag tinatawag siya nitong sweetheart. Mommy, you didn't tell me you have a doctor friend. Nakalabing baling ng anak sa kanya. Ngumiti lang siya kay Sky. Nang sumulyap siya kay Thunder, nakatitig to sa anak. May pangaakosang ibinaling nito ang mga mata sa kanya. Tila matutumba siya sa tingin nito kaya iniiwas niya ang mga mata. Nasa 5th floor ang opisina ng lalaki. Ibinili nito ang anak sa sekretarya na naroon. Sweetheart,
My secretary will give you everything you need, okay? Babalik kami agad ng mami mo. Masuyang wika ni Thunder kay Sky. Okay po, Doc. Maamong tumango ang bata. Sky, babalik ako agad. Wika naman ni Rain sa anak bago sumunod kay Thunder. Dinala siya ng lalaki sa isang walang taong silid sa rooftop ng ospital. Walang tao roon maliban sa kanilang dalawa. Start explaining now, Rain. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak tayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nabuntis ka? Bakit nagtago ka sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Thunder. Sa isang iglap, bumalik kay Rain ang nakaraan. Kasama na ang sakit na idinulot sa kanya ng panloloko ni Thunder. Paano ko sasabihin sa'yo na nabuntis ako kung alam kong may fiancé ka na? Sinaktan mo ko, Thunder. Niloko mo ko. Depensa niya. Mariintong umiling. Hindi kita niloko, Rain. You didn't give me a chance to explain and prove myself. The woman in my apartment, Yuri, she was actually Storm's fiancé, not mine. Gusto ni Lolo na ipagkasundo kami sa anak ng business partners niya. Pumayag si Storm pero ako hindi. Si Storm ang fiancé ni Yuri, pero nag-away sila. Kaya kinausap ni Yuri si Lolo na ako na lang ipakasal ni Lolo sa kanya. I didn't know Lolo agreed until Yuri appeared in my apartment that day you saw her. Napaawang ang labi niya sa paliwanag nito. Nilunok niya ang bikig sa lalamunan. Pag-uwi ka ng Pilipinas, naghintay ako sa iyo, Thunder. Naghintay ako sa sinabi mo na uuwi ka at patutunayan ang sarili mo sa akin. Umasa ako sa pinangako mo, pero dumaan ang mga linggo, ang mga buwan, wala akong narinig sa iyo. Bumadya ang pagsisisi sa mukha nito. I'm sorry, Rain. Hindi ako nakauwi agad sa Pilipinas. I wasn't able to contact you when I lost my phone. Inuna kong puntahan at kausapin si Lolo. Dahil sa pagtatalo namin, inatake sa puso si Lola. She was hospitalized and later on died. Thunder, I'm sorry. Sinisi ko ang sarili ko sa pagkamatay niya. It took me months before I got back to the Philippines. Pero pag uwi ko, hindi na kita mahanap. Wala ka na sa airline. Walang makapagsabi kung nasan ka. I tried to look for you, pero hindi kita mahanap. Kahit sa social media, wala ka. I wanted to stay to continue looking for you, but I had to go back to the US to continue my fellowship. Nag-resign ako sa airline nang malaman kong buntis ako. Naging maselan din ang pagbubuntis ko kaya umuwi ako ng probinsya. Doon ako nanganak. Humugot si Thunder ng malalim na hininga. Ganun na lang ba ang galit mo sa akin at hindi mo naisip na ipaalam sa akin yung tungkol sa anak natin? You know my address in New York, Rain. Pero mas pinili mong palakihin siya na hindi niya kilala ang ama niya. Bahagya siyang yumuko. I'm sorry, Thunder. Buong akala ko may fiancé ka. At kalaunan magpapakasal na. Ayoko makagulo sa pamilyang bubuuin mo. Ayoko maging kawawa ang anak ko dahil anak siya sa labas. Hindi siya anak sa labas, Rain. Wala akong fiancé. Hindi ako nagpakasal. Wala akong asawa hanggang ngayon. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata nito. Hindi ka pa nag-aasawa? Hindi ako nagpapakasal. I'm single until now. Sumulyap si Rain sa kamay nito at doon niya nakitang wala nga itong suot na singsing. Now that we're cleared, wala kang dahilan para ipagkait sa akin ng anak ko. May karapatan ako sa kanya. She's my flesh and blood. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Determinadong wika ni Thunder. Tumango siya. But I need time. Kailangan kong kausapin si Sky. Ang alam niya, patay na ang daddy niya. Sinabi mo sa anak natin na patay na ako? Bakas ang sakit sa mukha nito. I'm sorry, Thunder, but I will tell her the truth. Itatama ko ang pagkakamali ko. Lumunok siya. You're right. Kahit na inakala ko niloko mo ko, mali na itinago ko siya. Mali na ipinagkait ko na makilala niyo ang isa't isa. Kakausapin ko agad si Sky pagdating sa bahay. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Tumango si Thunder at lumambot ang mga mata. Thank you, Rain. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya sa pagbabago ng tingin nito. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ako ang may atraso sa'yo. Tahimik silang bumalik ng lalaki sa opisina. Hindi ka ba papasok? Tanong niya kay Thunder nang manatili ito sa labas ng pinto. You go first. I still need to calm myself. Baka hindi na ako makapagpigil na yakapin ang anak natin kapag nakaharap ko ulit siya.
Tila may init na bumalot sa puso niya nang sabihin nito ang katagang anak natin. Sige, papasok na ako. Tanging sagot niya. Mommy! Bati sa kanya ng anak na naabutan niyang abala sa paglalaro. Ngumiti siya. Hi baby, nainip ka ba? Umiling to. Mommy, where's your doctor friend? He's outside baby. Bahagyang umuso si Sky. Mommy, bakit ko pangalan po niya ang daddy ko? Ha? Itinuro nito ang mesa kung saan naroon ang nameplate ni Thunder. His name is Thunder Valderrama, like daddy. Mommy, is he daddy's twin? Napalunok siya. No. Then you have a friend with the same name as daddy? Kinagat ni Rain ang ibabang labi bago lumunok. Sky, I'm sorry. I lied to you. Hindi pa patay ang daddy mo. My doctor friend, he's your daddy. Bumadya ang gulat sa mukha ng bata. Bumagsak naman ang luha niya habang humihingi ng tawad sa anak sa nagawa niyang pagsisinungaling. I'm sorry, baby. I understand if you'll get mad at me. Hinawakan ni Sky ang mukha niya. Mommy, I'm not mad. You're not? Umiling ito at ngumiti. I'm happy because my daddy's alive. Can I meet him, Mommy? Lumunok siya at tumango. Gusto ka rin makilala ng daddy mo. He's excited to meet you. Mabilis niyang inayos ang sarili at lumabas ng opisina. Naabutan niya si Thunder na palakad-lakad sa labas ng pinto. Rain, umiyak ka ba? Is our daughter okay? Sunod-sunod na tanong ni Thunder nang lapitan siya nito. Thunder, alam na ni Sky ang totoo. Sinabi mo na sa kanya? Nabiglang tanong nito. Tumango siya. Hinihintay ka niya. Tumango si Thunder pagkatapos ay bigla na lang siyang niyakap. Thank you, Rain. Masuyong sambit nito. Bumilis ang tibok ng puso niya at tila may init na bumalot doon. Bago pa siya matulala ay pinilit niyang humiwalay. Sige na, pumasok ka na. Nakasunod lang siya kay Thunder pagpasok nito. Sky, sweetheart? Bati ni Thunder sa anak. Ngumiti ang anak sa lalaki. Hi, Doc. Mommy said you're my daddy. Are you really my daddy? Naiiyak na tumango si Thunder sa anak bago ito ikinulong sa mga bisig nito. I'm sorry, baby. Ngayon nang dumating si daddy. Mahal na mahal ka ni daddy. I'm so happy to meet you. I'm happy to meet you too, daddy. Akala ko nasa heaven ka na. But you're here. Naluluhang sagot ng anak. Hinawakan nito ang mukha ng ama na tila minememorya niya. I'm sorry I didn't recognize you, Daddy. Mommy never showed me a picture of you. Please don't get mad at Mommy, sweetheart. Kasalanan ni Daddy kung bakit ngayon lang tayo nakita. Ani Thunder. Tila may pumiga sa puso ni Rain sa sinabi ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang inako nito ang pagkakamali niya sa harap ng anak. I'm not mad at Mommy, Daddy. I'm just happy because you're here and I get to meet you. Me too, sweetheart. Nandito na si Daddy at hindi na ako aalis, okay? Masuyong sagot ni Thunder. Mahal ka ni Daddy. Mahal na mahal. I love you already, Daddy. Muli ay nagyakap ang mag-ama. Muli namang naluha si Rain sa tagpong yun. Masayang-masaya siya para sa anak. Kaya naman sa sumunod na oras ay hinayaan niyang mag-ama sa piling ng isa't isa. Sa sandaling oras ay agad na palagay ang loob ng anak sa ama. Kaya naman nagawa niyang iwan sandali ang mga ito para bumalik sa silid ng kapatid. Anak, akala ko umuwi na kayo ni Sky. Nasaan ang apo ko? Tanong ng kanyang ina. Ma, nakita ko ang daddy ni Sky. Anya sa ina. Ikinuwento niya sa ina ang naganap at kung paanong nakilala ni Sky ang ama. Tadhana na rin ang gumawa ng paraan para magtagpo si Sky at ang kanyang ama. Anang ina. Alam kong ayaw mong masaktan ng anak mo, Rain. Pero karapatan niya na makilala ang kanyang ama. Tumango siya. Mali ako ba? Nung nakita ko kung gaano kasaya si Sky kanina, parang piniga ang puso ko. Mali na itinago ko siya sa kanyang ama. Ngayon babawi ako. Ipagkakaloob ko kay Thunder ang karapatan niya sa anak namin. Ilang sandali silang nag-usap ng ina bago siya bumalik sa opisina ni Thunder. Natigilan siya nang maabutan na tulog ang anak sa kandungan ng ama. Shh! Mahinang sambit ni Thunder. Kanina pa ba siya nakatulog?
Tanong niya. Doon niya napagtanto na 9:00 na ng gabi. I was telling her a story when she fell asleep in my arms. Naubos na siguro ang energy niya. Maaga siyang nagising kaninang umaga. Come on, ihahatid ko kayo pa uwi. Tumango si Rain. Gigisingin ko muna si Sky para hindi mo na siya buhatin. It's okay, I'll carry her. Huwag na natin siyang gisingin. Ani Thunder. Tumayo ito habang buhat si Sky. Nakagat na lang ni Rain ang ibabang labi dahil tila walang kahirap-hirap kay Thunder ang pagbuhat sa anak. Nakasunod siya sa binata palabas ng ospital hanggang sa makarating sila sa kotse nito. Pabukas ng pinto, sweetheart. Ani Thunder sa kanya. Tila kumisdot ang puso niya sa tawag nito. Okay. Tanging sagot niya bago binuksan ang pinto. Pagkatapos ayusin ni Thunder ang anak sa backseat, binuksan nito ang pinto ng front seat para sa kanya. Salamat. Kumusta ka na, Rain? Baling ni Thunder pagpasok sa driver's seat ng sasakyan. Maayos naman ako. Tipid niyang sagot. Wala sa sariling napatitig siya rito. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala na kaharap niya si Thunder. The past 6 years did him good. Lalo talaga itong gumwapo dahil sa nadagdag na edad. Did you go back to being a flight attendant? Umiling siya. Hindi. Sa bahay lang ako nagtatrabaho ngayon para maasikaso ko si Sky. Kumunot ang noon nito. But that was your dream, to travel the world through working. Ngumiti siya. Nagbago na rin ang pangarap ko simula nang dumating si Sky sa buhay ko. Gusto ko na lang maging mabuting ina sa anak ko. Lumamlam ang mga mata nito. I'm sorry, Rain. I'm sorry dahil sinala mo ang lahat ng responsibilidad sa anak natin. I couldn't imagine the pain and hardship you went through raising Sky alone. I'm sorry. Umiling siya at maliit na ngumiti. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kasalanan ko dahil pinili kong huwag ipaalam sa iyo ang tungkol kay Sky. Patawarin mo ko dahil pinagkait ko sa iyo ang karapatan mo sa kanya bilang ama. Babawi ako sa anak natin, Rain. Alam kong pinalaki mo siyang maayos. Pero wag mo sanang masamain kung bumawi ako sa kanya. I wanted to spoil her and give her everything I can offer. Our daughter deserves the world. Tumango siya. Babawi rin ako sa iyo at kay Sky, Thunder. Payag ako makipag-co-parent sa iyo. Kumunot ang noon nito. Co-parent? I don't want co-parenting, Rain. Napaawang ang mga labi niya. Alam kong sabik ka kay Sky, pero hindi mo siya pwedeng basta kunin sa akin, Thunder. Hindi naman ako papayag doon. I want our daughter. And you, Rain. Tuluyang nalaglag ang panga niya. Anong ibig mong sabihin? Sinalubong nito ang mga mata niya. Kayong mag-ina ang gusto ko. Kung hindi pa malinaw sa'yo, I still want you, Rain. For the past 6 years, sinubukan kitang kalimutan. Akala ko nagtagumpay ako. Pero nung nakita kita kanina, nagwala ulit ang puso ko para sa'yo. Tumibok ulit para sa'yo. Thunder, it's been 6 years. Sinasabi mo lang yan dahil nalaman mong may anak tayo. Giit niya. With or without our daughter, I want you back in my life, Rain. Minahal kita agad noon, at mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kinuha nito ang kamay niya at itinapat sa dibdib nito. Nadama niya ang malakas na tibok ng puso ni Thunder. Patunay na totoo ang sinabi nito. I want you and our daughter in my life, Rain. Madamdaming pahayag nito. Hindi pwede. Bakit hindi? Our daughter told me na single ka. Wala kang asawa, wala kang boyfriend, walang lalaki sa buhay mo. Binawi niya mula rito ang kamay. Matagal na ako nakabubuan sa'yo. Wala na ako nararamdaman para sa'yo, Thunder. I will make you fall in love with me again. Ano? 6 years ago, I didn't do things right. Masyado akong nagmadali na makuha ka. Kaya sa huli nawala ka rin agad sa akin. Now I will take things slowly, sweetheart. Mandiligaw ako. Maghihintay ako. Hanggang sa bigyan mo ng pagkakataong makapasok sa puso mo. Mandiligaw ka? Hindi makapaniwalang gagad niya. Mamuso ito. Why are you looking at me like that? Marunong ako mandigaw, sweetheart. Patutunayan ko sa'yo yan. Teka, wala akong sinabi na papayagan kitang mandigaw. Pumayag ka man o hindi, mandidigaw ako. Naghahamon ang ngiting binigay nito. Tumikhim siya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Bahala ka. Ang mabuti pa magmaneho ka na para mauwi ko na si Sky. Yes, ma'am. Masuyong sagot nito at sinunod siya.
Kalahating oras ang lumipas, nakarating sila sa bahay ng magulang. Hindi nagising ang anak kaya muli itong binuhat ni Thunder paakyat sa silid. I'll be back tomorrow, Rain. Paalam ni Thunder sa kanya. Tumango siya. Salamat sa pagkatid, Thunder. Mag-ingat ka pa uwi. Mag-iingat talaga ako. Liligawan pa kita eh. Namula ang mukha niya. Ngumisi naman si Thunder bago nagpunta sa kotse nito. Kinabukasan, nag-aayos si Rin ng almusal nang pumasok ang anak sa kusina. Good morning, anak. Bati niya. Good morning, Mommy. Lumapit sa kanya si Sky at humalik sa pisngi niya. Mommy, where's Daddy? Nandito po ba siya? Anito at iginala ang tingin sa paligid. He's not here, anak, pero pupunta ang Daddy mo ngayon. He won't live with us? Kinigat niya ang ibabang labi. I already told you that Daddy and I are not together, so he can't live with us. Daddy has his own house, sweetheart. Pero pupunta siya dito para sa'yo. Can we visit Daddy in his house? Nakangusong tanong nito. Ngumiti siya sa anak. Kapag pumayag ang Daddy mo, anak. Pagkatapos niyang sabihin yon ay tumunog ang doorbell. Teka, tingnan ko muna kung sino yung nasa labas. Anya sa anak. Si Thunder ang sumalubong sa kanya sa labas ng gate. Muntik na niyang mahigit ang hininga sa ayos nito. Napakagwapo nito sa suot na polo shirt at maong na pantalon. Agaw pansin din ang dala nitong 3 buki ng bulaklak. Good morning, sweetheart. Nakangiting bati ni Thunder. Iniwas niya ang tingin sa nakabalandrang dimples nito. Thunder, ang aga mo naman. Gusto kong makita ang anak natin. At ikaw? Inilaad nito sa kanya ang isang bouquet. Wala akong lahing Chinese pero alam kong daig ng maaga pang masipag. Napaawang na tinanggap niya ang bulaklak. Bago siya makasagot ay lumabas ang ina niya kasama si Sky. Daddy! Masayang bati ng anak. Hi, sweetheart. This is for you. Ani Thunder at inabot ang isang pumpon ng bulaklak sa anak. Wow, flowers! Bakit may flowers po ako, Daddy? Namamanghang ani Sky. Because you're special, baby. Masuyong sagot ni Thunder sa anak. Hinalikan nito si Sky sa noo bago bumaling naman sa mama niya. Inilahad nito sa kanyang ina ang pangatlong bouquet. Ma'am, para po sa inyo. Iho, para saan naman ito? Tanong ng mama niya. Manliligaw po ako sa anak niyo. Sagot ni Thunder sa kanyang ina. Sa anak din po namin at sa inyong magulang niya. Ngumiti ang mama niya. Maraming salamat, Iho, pero hindi mo na ako kailangang isama sa panliligaw mo sa mag-ina mo. Daddy, what is ligaw? Singit ni Sky. Bumaling si Thunder sa anak. I love your mommy, sweetheart, and I want to marry her. Nandiligaw ako para pumayag siyang magpakasal sa akin. Nagwala ang puso ni Rain. Hindi siya makapaniwalang sinabi ni Thunder ang nararamdaman sa harap ng anak. Bakit kasali ako sa liligawan mo po, Daddy? Tanong muli ni Sky. I want your approval if I can marry your mommy. No need to make ligaw po sa akin, Daddy. I want you and Mommy to get married. Sagot ng anak. Bumaling sa kanya si Thunder pagkatapos ngitian ng anak. Paano ba yun, sweetheart? Ikaw na lang ang kailangan kong ligawan, Mommy. Nag-init ang mukha ni Rain habang nasisiyahang umiti si Thunder. Pagdating sa hapag ay inasikaso niya ang pagkain ng mag-ama. Ako na rin. Ang mabuti pa, maupo ka na sa tabi ng anak natin. Tigil ni Thunder sa kanya. Kinuha nito ang plato sa kamay niya. Bisita ka dito, Thunder. Isa pa, sanay naman akong asikasuhin si Sky. Nandito na ako, kaya ako na muna mag-aasikaso sa anak natin. Isa pa, naniligaw ako sa'yo. Dapat lang napagsilbihan kita. Nag-init ang pisngi niya. Sa huli ay hinayaan na niya ang binata. Habang kumakain ay asikasong-asikaso ni Thunder ang anak. Maging siya ay pinagsisilbihan din ito. What are you going to do today? Tanong ni Thunder sa gitna ng pagkain. Magsisimba kami ni Sky pagkatapos mag-almusal. Anya. Sasama ako sa inyo, tapos ipasyal natin ang anak natin. Nakangiting anito. Yay! Daddy's coming with us! I'm so happy! Masayang wika ni Sky. I'm happy too, sweetheart. Ani Thunder. Ikaw po, Mommy. Happy ka? Baling sa kanya ng anak. Tumikim siya at ngumiti. Oo naman, happy si Mommy. Kulang 2 oras ang nakalipas, sama-sama silang 3 na nagpunta sa simbahan na madalas nilang pinagsisimbahan ng pamilya.
Do you always go to church, Daddy? Tanong ni Sky sa ama. Tumikhim ang binata. I don't always go to church, anak, but I pray. But from now on, lagi na ako sasama sa inyo ni Mommy sa church. Ayos ba yun? Of course, Daddy. Sagot ni Sky. Napangiti na lang siya habang nakatingin sa mag-ama. Simula kahapon ay hindi matawaran ang kasiyahan ng anak. Pagdating sa simbahan, nasa gitna nila ni Thunder si Sky. Tahimik siyang nakinig sa misa ng pari habang lihim na pinagpapasalamat ang pagkikita ng mag-ama. Lord, patawarin niyo po ako dahil naging makasarili ako sa mga nakaraang taon. Maraming salamat dahil pinaglapit mo ang landas ni Sky at ni Thunder. Taimtim na anya sa isip. Peace be with you, Mommy. Baling sa kanya ng anak nang dumating sa parteng yun ng misa. Peace be with you, my sweetheart. Masuyong sagot niya. Bahagya siyang yumuko upang mahalikan ang kanyang anak sa pisngi. Pagkatapos siyang hagkan ni Sky ay bumaling ito sa ama. Peace be with you, Daddy. Sinagot din ni Thunder at hinagkan ng anak. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Peace be with you, Rain. Kinuha nito ang kamay niya at pinatakan ng halik. Namula ang buong mukha niya. Daddy, ba't sahan mo puniki si Mommy, hindi sa lips? Tanong ni Sky. Manliligaw pa kasi ako, anak. Kapag sinagot ako ni Mommy mo at pumayag siyang magpakasal sa akin, saka ko pa lang siya pwedeng ikis sa lips. Sagot ni Thunder na lalong nagpainit sa pisngi niya. Kung kailan may anak na kami, saka pa siya naging conservative? Natatawang anya sa isip. Pagkatapos nilang magsimba, nagtungo sila sa mall. Masayang-masaya si Sky sa pamamasyal nilang yon, lalo na nang dalhin ni Thunder ang anak sa skating rink at turuang mag-skate. Sa kabila ng pagod, bakas ang kasiyahan sa mukha ng anak pag-uwi niya. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, muli ay maaga si Thunder sa bahay nila. Ayon sa binata, pansamantala itong nag-leave sa trabaho. Ito ang nag-asikaso sa anak at naghatid sa eskwela. Totoo ang sinabi ni Thunder na babawi ito sa anak nila, at maging sa kanya. Araw-araw siya nitong binibigyan ng bulaklak. May roses tong bahay niyo. Komento ni Thunder. Kasama niya sa sala ang binata. Nanonood ito ng TV habang siya ay nakaharap sa laptop. Silang dalawa lang ang magkasama sa bahay. Nasa eskwela pa si Sky habang ang ina ay nasa bahay ng kapatid niya. Sinong may kasalanan? Ikaw, may plano ka atang gawing flower shop tong bahay namin? Nakangusong komento niya. Natawa ito. Bumabawi lang naman ako, sweetheart. Hindi kita nabigyan ng bulaklak dati, kaya gusto kong bumawi ngayon, nandiligaw ako. Stop calling me sweetheart. Kay Sky na endearment na yan. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Mommy? Baby? Baby mommy o Mrs.? Anong Mrs. ka dyan? Hindi pa nga kita sinasagot. Ngumiti ito. Sige. Hintayin ko munang sagutin mo ako bago kita tawaging Mrs. ko. At sa tingin mo naman, sasagutin kita? Hindi ako titigil manligaw hanggat hindi mo ako sinasagot ng oo. Anito at makulit na ngumiti. Nagwala ang puso ni Rain. Sa ilang araw na kasama niya ang binata, napagtanto niya na mali ang inakala niyang nakamove on na siya sa ama ng anak. Hindi ito nawala sa puso niya. Mahal pa rin niya ang lalaki. At ngayong nakita niya kung gaano ito kabuting ama kay Sky, ay lalo pang nahuhulog ang puso niya sa ama ng anak. Tama na pagpapakyut, Dok. Sunduin mo ng anak natin sa eskwela. Sumulyap to sa suot na relo. 5 minutes pa. Dito muna ako. I still want to talk to you. May ginagawa po ako. Ngumiti ito at pumangalumbaba sa harap niya. Then, hayaan mong titigan na lang kita for 5 minutes. Namula ang mukha niya. Pakiramdam niya may paru-parong nagwala sa loob ng tiyan niya. Ewan ko sa'yo, Thunder. Ang ganda-ganda mo, Mrs. Lalo na kapag namumula ka. Bahagya niya itong inirapan. Ambot, tumigil ka nga, Dok. Hindi ako makapag-concentrate dito. Kasi kinikilig ka sa gwapo mong manliligaw. Basti din kaya kita. Natawa ito at tumayo. Ito na nga, Mommy. Aalis na ako para sunduin ang anak natin. Mabilis lang ako. Huwag mo ako mamimiss, ha? Naiiling na natawa na lang siya pag alis nito. Habang nakakasama niya si Thunder at nakikilala ito, lalo pang nahuhulog ang loob niya. Dumaan muli ang mga araw hanggang sa dumating ang weekend. Sabado, muli ay gumala silang tatlo sa mall. Sa halip na umuwi pagdating ng hapon,
Tumuloy sila sa bahay ng mga Valderrama. Ayon kay Thunder, ipapakilala nito si Sky sa abuelo nito. Gayon din sa ina ni Thunder na kasalukuyang nasa Pilipinas. Daddy, I'm excited to meet Lola and Abuelo. Ani Sky sa ama. Excited na rin silang makilala ka, Princess. Pagdating sa mansyon ng mga Valderrama, mainit na tinanggap ng pamilya ni Thunder ang mag-inang Rain at Sky. Tuwang-tuwa ang abuelo ni Thunder na makilala ang apo sa tuhod. You're such a beautiful and smart girl, Iha. Nasisiyahang wika ng Don sa apo. Thank you po, Lolo. Ani Sky. Ikaw din po, you're very smart. Humalakak ang matanda. I see. Bulera ka rin gaya ng daddy mo. Lo, di ako bulero Ani Thunder na ikinatawa niya sa gilid. Habang abala si Sky at Thunder kasama ang abuelo, kinausap naman siya ng ina ng binata. I'm happy to finally meet you, Iha. Ani Sandy kay Rain. Matagal niyo na po akong kilala? Nabiglang tanong niya sa ginang. Tumango ito. 6 years ago, nabanggit ka na sa akin ni Thunder. Tumawag siya sa akin at sinabing ipapakilala daw niya babaeng nakabighani sa puso niya. But that didn't happen dahil inakala mong niloko ka niya at iniwan mo siya. Alam ko rin na sinubukan kanyang hanapin pero hindi kanya nahanap pa. Hinawakan ng ginang ang kamay niya. I'm happy you two are back together again, Iha. Masaya ako para sa anak ko. I witnessed how he got heartbroken when he lost you. Sinubukan ko siyang ireto sa mga babaeng kakilala ko pero panay ang tanggi niya sa akin. Buong akala ko wala na siyang balak na mag-settle down pa. Yun pala, hinihintay ka lang niya. Hindi po kami ni Thunder, tita. Pero nililigawan ka ng anak ko, hindi ba? Napakorap siya. Ngumiti ang ginang. I know about that, Iha. Nagtanong kasi sa akin ng anak ko kung paano manligaw. Natawa ito. Please forgive my son, Iha. Ngayon lang kasi siya nanligaw sa buong buhay niya. Mahina siyang natawa. I hope you give my son a chance. I assure you, he's not pursuing you because of your daughter. Mahal ka talaga niya noon pa hanggang ngayon. Isang ngiti ang isinagot niya sa kaharap. Sa gitna na pag-uusap nila, dumating ang isang lalaking kamukha ni Thunder kasama ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Natigilan siya nang mapagtantong yun ang babaeng nagpunta sa apartment ni Thunder sa New York at nagpakilalang fiancé nito. Lumapit ang mga ito sa kanila ng ginang. Rain, Iha, this is Storm, Thunder's twin brother, and his wife Hurricane. Pakilala ng ginang. Storm, Yuri, this is Rain. Parehong ngumiti sa kanyang mag-asawa. I remember you. Ikaw yung babae sa apartment ni Thunder 6 years ago, right? Ani Yuri sa kanya. Nahihiyang tumango siya. Oh my God, I need to talk to you. Storm, tita, excuse us for a minute. Ani Yuri. Hinawakan nito ang kamay ni Rain at inilayo siya sa mag-ina. Bakit gusto mo ko makausap? Tanong niya sa babae nang makalayo sila. I have to apologize, Rain. Dahil sa akin naghiwalay kayo ni Thunder. I'm sorry and I owe you an explanation. Anito. You see, I really intended to marry Storm. Pero ayoko sa kanya noong panahong yon. Kaya nakiusap ako kay Lolo na si Thunder na lang ang maging fiancé ko. Wala talaga kaming relasyon ni Thunder at hindi niya alam na fiancé niya ako nang magpunta ako sa apartment niya sa New York. I'm sorry kung nasira ko ang relasyon niyo. Sorry din dahil ngayon lang ako nakapagpaliwanag sa'yo. Ngumiti siya sa babae. Don't worry, nalinaw na sa akin ni Thunder ang lahat. May kasalanan din ako dahil hindi ko siya hinayaang magpaliwanag. Well, it's understandable, given that we barely knew him at that time. Ngumiti ito. So, I hope we can be friends? Oo naman. Lumiwanag ang mukha nito. Thank you. Wait, gusto ko nang makilala ang anak mo. Let's go meet her. Bago pa sila makalabas papunta sa hardin ng bahay para puntahan ng mag-ama at abuelo, ay pumasok na ang mga ito at lumapit sa kanila. Masayang-masaya ang kanyang anak na makilala si Storm at ang asawa nitong si Yuri. Dahil nakatulog na si Sky bago pa sila makauwi, pinigilan na silang mauwi ng ina at ng abuelo ni Thunder. Masyadong napagod si Sky. Komento niya habang nakatingin sa anak. Nakahiga ito sa guest room kung saan sila matutulog mag-ina. Tuwang-tuwa si Lolo sa kanya. Ani Thunder. Ngumiti si Rain.
Sandali lang niyang nakausap ang anak dahil ayaw itong pakawalan ng abuelo. Gustong-gusto ka rin ni Lolo, lalo na ni Mommy. Pagpapatuloy ni Thunder. Oo mo na lang ang kulang para maging legal na Valderrama ka na. Sige na nga. Oo na. Pigil ang ngiting sagot niya. Napaawang ang mga labi nito. Oo, as in, sinasagot mo na ako. Mahal pa rin kita, Thunder. Kaya oo, sinasagot na kita. Sa isang iglap ay tinawid nito ang distansya nila. Rain, ano yung sinabi mo? Pakiulit. Sinalubong niya ang tingin ni Thunder at masuyong umiti. Akala ko nakalimutan na kita, pero nung makita kita, bumalik lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Mahal pa rin kita, Thunder, at sa'yo lang tumibok na ganito ang puso ko. Nagningning ang mga mata nito. Boyfriend mo na ako? Boyfriend mo na ulit ako? Naging boyfriend ba kita noon? Nakangusong sagot niya. Aba oo, naging tayo noon. Nang isang oras, natatawang sagot niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Sisiguraduhin ko ngayon na hindi ka na makakawala sa akin. Mananatili akong boyfriend mo hanggang sa pumayag ka magpakasal tayo. Naging pilya ang ngiti niya. Paano ba yan, Dok? Mukhang isang oras lang din kitang magiging boyfriend ngayon kasi payag na rin ako magpakasal sa'yo. Pumapayag ka magpakasal sa akin? Oo, kahit na hindi ka pa formal na nagpo-propose. Then, let me propose to you properly. Sa isang iglap ay lumuhod ito sa harap niya. Pagkatapos ay inilahad nito ang isang singsing. Will you marry me, sweetheart? Will you be my wife? Pangako mamahalin kita hanggang sa dulo ng buhay ko. Aalagaan ko kayo ni Sky, kasama ng marami pang magiging anak natin. Bumagsak ang luha ni Rain kasabay ng pagtango. Yes, I will marry you. Isinuot nito sa kanya ang singsing pagkatapos ay tumayo ito at siniil siya ng halik. I love you so much, Mrs. Thank you for saying yes. Buong suyong sambit ni Thunder. I love you too, mister. Sinapo nito ang mukha niya at kinintalan ng halik. Bakit may singsing ka na agad, Thunder? Nung nanligaw ako sa'yo, bumili na rin ako ng singsing. Ngumuso siya. Noon hanggang ngayon, masyado ka mabilis, no? Ngumuso rin ito. I just know what I want, baby. Pero hindi na ako mabilis ngayon. I told you, I'm willing to wait. Pero wala eh. Ikaw naman tong sinagot ako agad. Bawiin ko kaya yung pagsagot ko sa'yo? Pabirong nagangat siya ng kilay. Baby, wag naman. Wala nang bawian. Misis na kita. Hindi ka na makakawala sa akin. Hinapit siya nito at muling hinalikan. Nagpaubaya siya sa lalaking minamahal. 3 buwan ang nakalipas, ginanap ang kasal ni Thunder at Rain. Pagkatapos ng kasal, lumipad sila sa New York para sa kanilang honeymoon. Muli nilang pinuntahan ang mga lugar kung saan sila unang nag-date noon. 1 taon ang nakalipas ay nabuntis si Rain sa 2 nilang anak. At nasundan pa yon ng 1 kambal sa mga sumunod na taon. Napatunayan ng pagmamahal ni Thunder at Rain na totoo ang pag-ibig sa unang pagtingin. At hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama ang lalim ng pagmamahal sa isa't isa. Kahit na naghiwalay sila ni Thunder ng mahabang panahon, nanatili at patuloy na mananatili ang pagmamahal nila para sa isa't isa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.